Ohayo gozaimasu. Ohayo Good morning. gozaimasu. Welcome kayo dito sa Travel and Real Adulting Podcast. I'm Jamie. And I'm John. So, Travel and Real Adulting Podcast, Tara Podcast. So, nandito tayo ngayon sa Japan, kaya pag-uusapan natin is all about Japan. Dahil may magandang comment from last video, nakalimutan ko saan, maybe sa post nga pero ang nag-comment is si KreeLA24. First time knowing this place. She's talking about Wakanai here in Japan, here in Hokkaido, Japan. Would love to know how you pick places in Japan and how you build your itinerary. What's the thought process in picking up the places? Excited to see more of your content in this trip. Thank you so much for your comment at dahil sa comment mo, meron tayong pag-uusapang importante ngayon. Oo, dahil nasa Japan tayo. Tapos nabanggit niyo yung Wakanai. So, may kita yun sa mga reels o sa mga upcoming vlogs. Kaya mag-subscribe ka dahil nandito yan sa vlogs ni Jamimoy Vlogs. Yung papunta namin sa Wakanai. For context, guys, Wakanai is nasa Hokkaido. It's where the northernmost point in Japan is located. Tama yung English ko. Basta guess nyo na yun. Basta hindi siya super common place. Kaya siguro, yun yung naging comment niya. And actually, may iba pang nag-comment din Oo nga Sa threads, parang, kung saan lupalop talaga kayo ng Japan na pupunta. Umaabot, ganyan-ganyan. So parang naisip namin, okay, balik tayo sa roots. Kasi since maganda yung tanong niya balik tayo sa parang beginner-friendly mode. Paano ba gumawa ng trip? Paano magplano ng trip to Japan? And siguro, bigyan na lang din natin ng konting history. Kasi pang 10 times na namin sa Japan. 10 times. Who would have thought? Actually, nag-start kami mag-travel 2019. Before pandemic. So, nung pandemic, syempre wala. Lahat nasa bahay tayo. Nung bumalik na bumalik na sa normal, doon nag-start ulit kami mag-Japan. Kaya, siguro from 2022 until now, yun yung 9 trips. Kasi yung first nga is 2019. So, ganun po ka-addict, no? So, we're not saying we're experts. We just love traveling here. At lahat ng pwedeng i-share namin through our channels. So, yun na nga. So, speaking of not expert, syempre lahat tayo dumaan sa beginner. Actually, nung 2019 siya yung gumawa ng itinerary. So, hindi na natin pag-uusapan yung pinaka-beginner. Pero, guys, huwag kayo masyadong ma-pressure. Or ma-intimidate. Ma-intimidate kung bago pa lang kayo sa Japan, tapos parang ang daming asikasuhin or mga itineraries na maaari kayong magkamali or hindi ma-miss out yung mga gusto yung makita. Ganun talaga. Kasi beginner nga Pero nandito nga kami para i-guide kayo. So, okay. What process ang pag-uusapan natin na? So, outside na to ng mga visa. Kunyari meron na lahat. May ticket na, may visa na. Paano, yung pagkakaintindi ko sa question na, paano daw tayo nagpaplano ng trip na mismo? Ng itinerary na. So, dahil ikaw, ang the best. Dalawa lang tayo ikaw yung the best. Ikaw yung gumagawa ng lahat-lahat ngayon at ako'y taga-sunod lang. Okay. I'll give you the mic. Okay, so number 1 kasi, tinitingnan ko muna, ano yung best month to visit sa Japan? Wow! Kasi yan yung kalimitan, tama ba? Kalimitan na na hindi naman pagkakamali. Kumbaga, hindi lang alam ng mga tao. Okay? Kami kasi nung first time namin sa Japan, sinuwerte kami. Kasi autumn season yung birthday mo. Kaya nakita natin at lalo tayo napawaw sa Japan. Actually, hindi pa nga piece of air yun Parang, basta nasa mindset lang namin na gusto namin mag-Japan before the year ends. So, walang research, nag-book lang ako. That's late November to early December. At na-timingan lang natin. Pero, to be honest, walang planning yun. Tsaka hindi natin alam to. Wala tayong alam. So, parang kasi pag sinasabi mong autumn, lahat, September to November, pag cherry blossom, March to May. So, ayun yung pagkakamali ko dati. For example, nung nag-Fukuoka tayo, akala ko may maabutan tayong cherry blossom kasi punta tayong May. Spring daw, May, cherry blossom. Hindi pala. So, kaya importante yung priorities mo, pati yung best month to visit, dapat mag-a-align yun For example, kung gusto mo makakita ng snow, you will go to December, January, February. Ngayon kung March, medyo madalang na yan.
At depende pa sa place. Kung nasa Tokyo ka or Osaka, medyo minimal chance na makakita ka ng snow. Lalo na sa Fukuoka. Yes. Okay? So, pupunta ka sa Hokkaido or sa mga medyo liblib, no, na lugar. When I say liblib, hindi naman yung pinupuntahan natin. Yung mga medyo hindi lang ganon kaalam ng mga tao. Like, hindi pa yung top 3. Oo, like top yung 3. Tokyo, Kyoto, and Osaka. Medyo lalabas na kayo doon. Oo, kung gusto nyo talaga ng snow. So, yan. So, best month to visit for snow dahil tayo may mga Pinoy, gusto natin makakita ng snow. That is December, January, February. Ngayon, cherry blossom. Hindi porket spring, cherry blossom. All the way. All the way. Hindi ganon. At hindi porket March, cherry blossom din, or April. Meron lang siyang time. Kumbaga, meron lang siyang 2-week time na para tsempohan mo siya, which is mahirap talaga. Kaya, okay lang kung ma-miss out yun or whatsoever. Pero, ito yung good catch. Kung mapaaga ka or mapalate ka, pwede ka mag-travel kasi sa higher altitude or lower altitude. Yun yun. So, si cherry blossom kasi, mas maaga siya sa mga lower. Sa mga lower. Sa mga walang bundok-bundok. Or hindi masyadong malamig na parts like Fukuoka, Tokyo, Osaka. Ngayon, medyo late siya kung pupunta ka naman sa Sapporo. Yan, sa mga malalamig. Malalamig. Matataas. Ganon. Yun. So, ngayon. O, diba? Ang iba pa, no? Oo. Yun ang thought process ko talaga eh. Yes. Kasi ito, honestly, akala ko dati din, kapag sinabing spring, buong spring, yung 3 months na yun, buong yun may cherry blossom. Ay, hindi pala, guys. Ang cherry blossom may 2 weeks lang na buhay. Grabe. From bloom. Iba pa yung buds lang as inutuldok lang na gano'n. Wala pa yun. Ano pa lang yung parang butil pa lang ng bigas yun. Iba pa yung pag nag-bloom na siya ng bumuka, until mag-fall, that's 2 weeks only. Remember, nung nag-ano tayo, Tokyo, Kamagome. Di ba? Ang tagal namin hinintay. Parang 3 weeks ba tayo 3 weeks doon? tayo doon. So, napaaga kami ng punta sa Tokyo. Then, ito for example, nakalagay sa forecast or mga past na na-experience, nakita nyo sa vlog. Ay, ang cherry blossom, March 23 to March 31. Minsan, next year, Iba April 1 to April 7 siya. Iba na yun. Hindi siya fixed. Kaya wag ma-feel bad if hindi nyo talaga matatiming. Kasi hindi nyo kasalanan. Hindi nyo kasalanan talaga. Unless di talaga kayo nag-research Pero kung ni-research nyo naman, tas based on data, ganito, ganyan, pero hindi nyo pa rin na-timingan. Huwag kayong sumama ang loob or huwag kayong magalit sa sarili nyo. Hindi nyo kasalanan yun. Yun. So, pero if ever na ma-miss out mo yon, for example, napaaga ka ng March, you can still experience snow sa mga higher altitude. So, pwede na yan. Okay, mga tinatawag natin na mga cherry blossom na hindi talaga cherry blossom. Parang kamag-anak ng cherry blossom family pa rin. Pero hindi yung Yoshino. Yung Yoshino kasi yung medyo white na may konting pink, yun yung main cherry blossom for sakura season talaga. Minimin niya is meron pang mga cherry blossom na early blooms. For example, sa Atami, February. Mapaaga kayo kung nasa Tokyo kayo. Edi sadyain nyo na si Atami sa February. Kasi na-try namin yun. Tapos meron pa Kawazu. Wow, alam mo. Ang galing Natandaan ko na sila kasi nga lagi nating nire-research dahil gusto nating makita talaga Yun. Kawazu kapag early. Kapag naman na-timingan nyo yung talagang Hanami season, which is yung Sakura viewing season. Yung cherry blossom na yun yung makikita sa mga Korean novela na mga nagpo-fall na petals, ganon. Pag na-timingan yun, good job, kasi yun yung medyo mahirap. Ngayon, pag na-late naman, for example, meron naman mga later cherry blossom, like nung nag-Fukuoka tayo. Nakalimutan ko yung tawag. Parang pom-poms. Cherry blossom din yun. Yae? Yae. Sakura. Madami, di ba? So, madami pa palang cherry blossom family. Hindi lang yung alam nating white at yung marami. Nagpo-fall nga sa mga K-drama. Meron pa. Pag hindi nyo naman nabutan yung cherry blossom, may ibang flowers pa. Like wisteria. Wisteria yon. After naman yun ng cherry blossom, usually. So, pati, ano yung kulay blue? Yung sa... Necophylla. Yun. Necophylla. Kasi ba magkamali na naman ako, ba masabi ko, ibang term na naman. Parang, yung necrophilia. Necophylla. Yun sa mga seaside naman. Diba? Kumbaga, it's all about, priorities. If ever na priorities nyo is flower, go with spring.
Ang dami yan. Kung ma-miss out yung cherry blossom, there are varieties of Other flowers. na kamukha ng cherry blossom at yung mga violet. Yung mga wisteria. Okay. Ngayon, ito yung dapat na iwasan siguro ng mga Pinoy dahil sanay na tayo sa summer. Summer ng Japan kasi sobrang init talaga. That is around June, July, August, hanggang September mainit yan. Pero, there's a catch. Punta kayo dito sa Hokkaido. Mas malamig ang weather compared sa Tokyo, Osaka. Nakikita ko yung mga nasa Tokyo right now, or Osaka, or Hiroshima. Creator version, di ba? Nakikita ko yung mga weather update nila. Sabi ko, parang Philippines 35 degrees Celsius. Oo, naawa ko sa kanila. Parang alalagkit nila pag ganun. OA ka. Lumagkit din tayo dito sa lumagkit. Pero isipin mo naman, 35 degrees tayo, 25 degrees dito sa Sapporo. Diba? Tapos minsan pa nga, one time parang umabot ng 16 sa Wakkanai yata yun. Yun. Yun yung hack, guys. Kapag gusto nyo mag-summer, tapos mag-summer sa Japan, pero ayaw nyo yung mga nakikita nyo sa social media na sobrang init daw, try Hokkaido. But, ang catch din, medyo mahal ang fare going straight to Manila to New Chitose Airport dito sa Hokkaido. Pero, may mga seat sale. Katulad ng nakuha namin ngayon. Nakakuha kami ng seat sale around 8,900 round trip for 2. Diba? Ang mura, diba? Ngayon, tumingin ako, parang around 24,000 ang pinakamura. For 2. For 2, diba? Pero, mamaya pupunta tayo dyan sa seat sale na yan, kasi isa yun sa mga thought process ko. Then, last but not the least, autumn foliage. Okay. Just like spring, hindi porket na autumn is may fall foliage. Meron na yung it doesn't mean na kapag pumasok ng autumn, makikita nyo ang paligid na red, orange, yellow. Hindi. Minsan dadating kayo, green pa sila. Yun. Actually, ngayon, September in Hokkaido and sa other parts of Japan, it is considered as autumn. Mag-i-start na sila ng autumn festival. Pero kung nakita mo dito, lahat kulay green. Diba? Pero yung kung gusto mo ng orange, red, yellow, yung katulad ng shinare namin sa Oidaira Park, isa sa mga pinakagusto kong autumn na nakita ko na para ka nasa witchcraft or something. Diba? Yung parang may yellow na daanan, tapos red, orange yung paligid. Ang ganda. So that is around mid-November hanggang late December. So tatimingan mo din yon. Late December? First week of early December. Early December. Basta mga mid-November, early December. At baliktad naman siya ng cherry blossom. Sa mga higher altitude, mas nauuna po mag-peak ang foliage. Ngayon, habang bumababa na po sa Tokyo, Osaka, sila naman ang late. Okay? Okay. So, for example, ito, si Hokkaido, mataas na mauuna ditong magkaroon ng fall foliage or yung mga red, orange, and yellow leaves. While sa Tokyo, mas mababa, late doon. Ganon. May mga ganon pa. Yes. For example, dito sa Sapporo, I think this is late October to early November mag-uumpisa na. While sa Tokyo, usually late November pa. To early December. Ayan. So, kailangan nyo malaman para alam nyo saan ba kayo pupunta. Tsaka, ano ba yung available yung dates? So, sa available na dates na yon, saan ba siya sasakto na mayroong fall foliage? Doon kayo pumunta. Parang ganon. Ngayon guys, syempre, kami kasi, ang priority namin is makita yung best view as much as possible. Okay, for example, dito sa Sapporo, gusto talaga namin makita yung summer view. Yung kaya pag nakita yung mga reels namin, ang daming mga kulayan din. Flowers, no? Summer flowers. Ngayon, ayan, kung priority nyo naman is Disneyland, mga ganon, mga amusement park, USJ, yeah, you can go sa kahit anong month. Pero, yung as a Pinoy, mas gusto natin mas pleasant yung weather, which is around March, April, then October, November. Ayan. Kung ayaw nyo sobrang lamig, yun ang best month to visit dito sa Japan. Okay? Ngayon, bagit mo kanina yung piece of fare. Kasi sa thought process ko, hindi po kami nagbo-book ng hindi piece of fare. One time kasi, nag-book ako ng hindi piece of fare. Medyo pinagsisiya ko. Hindi naman sa hindi afford. Alam mo yun na, pwede mo naman tumakuha ang flight na to at around 8,900 pesos. Ba ito gagastos ng 24,000 pesos? Yun, isa yun. Kaya nga, lagi kami nag-share sa mga socials natin ng may piece of fare.
Okay? Kasi you'll never know. Ngayon, paano ba makakuha ng mabilisan? Ito, mabilisan lang to ng piece of fare. Dapat, dahil nabanggit ko na yung best month to visit, alam mo na sa utak mo kung ano yung una mong isa-search. Isa-search. Pati yung yung base. Yan, isa pa sa importante. Ano ba yung base airport na gusto ko? Osaka, which is Kansai. Tokyo, which is Narita. Or Fukuoka. Haneda. Haneda rin sa Tokyo. Fukuoka and Sapporo, New Chitose Airport. Nagoya naman. Nagoya. Nagoya ba? Pero mahaba kasi yun eh. Central something eh. So, pipili ka doon sa 5, no? 5 ang usually nasa Cebu Pack. So, sa Cebu pa kasi kami lagi nagbo-book, guys. So, mostly doon yung i-base yung sinasabi niya. Okay. Sa 5. Pero kung gusto niyo ng mga full carriage na airlines, syempre, marami pang pwedeng puntahan yon. Pero usually ito yung 5 international talaga. Kasi for example, may mga local naman like Okinawa, hindi masyado agad direct flight doon Okay? So ito, focus lang tayo sa 5. So alamin niyo dito, yan, sa 5, kung saan ba yung gusto niyo puntahan. So usually, kung ano yung mas sikat, yun po ang unang nauubos. Kaya dapat nauuna ka na sa seat sale like Tokyo, Osaka. Okay, yan ang unang nauubos. Susunod, Nagoya. Then Fukuoka. Yung Chitose, actually, siya pala. Kasi nga, bihira lang yung flight dito sa Sapporo Feeling ko konti lang din magbigay ng seat sale si Cebu Pack pag New Chitose. Kasi bago lang So, if ever na priority yung Sapporo, talagang nakalagay na kayo. Naka-ready na sa phone nyo. Manila to Chitose. Pag, nakatunog kayo, 12 o'clock daw, yung piece of fare. Yun, naka-ready na pati yung date. Sabi ni Jamimoy and Soral na ang autumn dito sa Sapporo is early November. So, dapat naka-ready ka na. Yun lang yan. Tapos medyo flexible ka na, plus minus 3 days. Kasi, mahirap kung gusto mo sakto. Gusto ko November 1 to November 7 lang. Hindi. Kasi minsan, ubos na. Ayun. Be flexible na mag-move before your chosen date, tsaka konting after your chosen date. Kasi, pagka nag-fix lang kayo dun sa yung gusto nyong nasa isip nyo na date, tapos wala kayong nakita, wala na. Masastan na kayo. Parang, ayoko na. Wala na pala. Ganyan-ganyan. Pero pag nag-move pa kayo forward and backward ng konti, may makikita pa kayo So, flexibility is key pag gusto nyong makakuha ng mga piece of fare. Yes. Siguro, hindi lahat kasing flexible namin. Edge natin kasi naka full-time travel creator. So, wala kaming, for context, baka kasi medyo sila. Wala na kaming day job. Day job or corporate job. So, wala kaming need magpaalam for leave. So, we understand isang factor yun kaya mahirap mag-flexi ng ganong dates. Pero, dati naman, babalik ko ang dati, guys, nagtatrabaho din naman kami parehas sa mga day jobs at may corporate job kami. Pero nagagawa namin before. Why? Kasi firm kami sa mga boss namin na kapag may leave po kami, nakapag-book na, pasa agad ng leave. Oo, wala silang magagawa. Kasi karapatan nyo yan as a worker Sabihin ng matigas ang ulo or whatever, pero we deliver naman yung mga work namin before kami mag-leave. And once I book, kasi ako dati ang nagbo-book, once I book a trip, nagsasabi agad ako verbally. Hindi pa agad magpapasa kasi makakalimutan yan Kasi after 6 months yun Oo, malayo pa yun, nagsasabi na ako. Kaya pag malapit na yung leave namin, parehas kami nagpapasa na agad. Wala namang nangyaring ever na parang hindi pumayag. Kasi alam nila na siguro maayos naman tayo magtrabaho. Hindi kami magka-work magkaiba kami ng trabaho na maayos magtrabaho, tapos maaga naman nagsabi. So, nagagawa namin ng paraan. So, hindi ko totally matanggap if sasabihin ng iba na, palibhasa, flexi kayo. Dati naman hindi. Pero kaya namin siya. For context guys, since 2012, nagta-travel na kami. So, sa local pa lang yon. Even nag-honeymoon kami sa international. Wala silang magagawa lahat ng napagtrabahuan namin. Pag sinabi namin na maglilive kami, maglilive. At saka hindi namin, at saka inuubos talaga namin yung leave namin. Minsan pa naubos yung leave. Nag-leave without pay pa kami. Kasi nga, na-book na namin. So, wala kaming regrets na okay, walang sweldo. Okay lang, basta gagala kami at na-book namin to beforehand. So, ganun kami. Siguro,
nakatulong din na mabait yung mga naging boss. Pero siguro kung masama yung boss ko, aalis din ako dun eh. Oo nga. Kumbaga para sa akin kasi, karapatan ko mag-vacation leave. Bakit mo ako pipigilan? Yeah. Diba? So, feeling ko kasi kapag ang company ay hindi ka pinapayagan mag-vacation leave or something, may problema yung company kasi nga, kulang siya sa tao. Oo, Bakit ka magpapa-overwork? Hindi lumipat ka ng iba. Diba? Okay, makes sense. Okay, next! Isa naman ako Hindi, joke lang. Ito na, syempre, naalaman niyo na yung best month to visit, tapos nakabook na kayo. Pero syempre, di ba, yung best month to visit, parang na kayo din pre-itinerary planning. Pero ngayon, set na. Set na yung time, nakabook ka na, may visa ka na. Ngayon, ano naman ang ginagawa ko pag nakaset na? For example, itong Sapporo. 8 days tayo dito. Paano ang naging planning ko sa itinerary? Okay. So, dati, syempre, mga sikat na lugar ang pinupuntahan namin. There's nothing wrong about it. Okay? Puntahan nyo lahat ng sikat na lugar, nakikita sa social media, okay lang. Basta do your research na alamin nyo na tama yung inyong travel. Kumbaga, baka nasa Tokyo ka, tapos gusto mong pumunta ng Nagasaki. Ubos na oras mo nun. Malayo yun. Dapat, kung nasaan ka, doon mo na ipa-plot yung itinerary mo paikot at makakatulong guys sa planning nyo, yung mga passes. JR Pass, o kaya mga subway passes, kasi unlimited yan. Ngayon kasi dati, mura pa yung JR Pass. So, kumbaga, okay lang na pumunta ka from Tokyo to Osaka to Kyoto, mag-ano ka dyan, mag-libot-libot ka. Yung whole JR Pass, hindi regional. Ngayon, sobrang mahal na siya. Di ko na suggested na bumili kayo noon kasi ang mahal na, malibang kung everyday kayo gagala. Everyday kayo maglilipat-lipat kayo ng lugar. Which is, para masulit. wag, maawa kayo sa sarili nyo. Meron tayong tinatawag na JR Regional Passes. For example, sa Tokyo, ang JR Regional Passes dyan is Tohoku Pass. Ibig sabihin, from Tokyo hanggang Aomori, pwede yung ma-visit for 5 days unlimited. JR Niigata Nagano, from Tokyo to Niigata Nagano, pwede mong visit yan for 5 days. Naigas nyo ba? Unlimited rides yun Basta within 5 days. Unlimited rides siya within that area lang. So, plan your itinerary within an area. There's nothing wrong if you will go with the golden route like Tokyo, Osaka, Kyoto, but sa ngayon, mas mahal siya dahil magsishinkansen kayo. Kung mag-overnight bus naman kayo, medyo sayang din sa oras. O kaya, kawawa, pagod kayo. Diba? Pero yun yung cheapest way. So, I highly suggest, for example, nasa Tokyo ka, ayun, yung within the area. Like yung this. kaya ng pass. Kasi kapag outside pa kayo nun, another pass yun. So, another bayad or another gastos. So, kung susulitin nyo na, kunyari, Tokyo, tas dun lang kayo, iikot na yung kaya nga ng pass, edi mas tipid. Tas unlimited rides pa, basta within kung ilang araw. Yun. So, ganon. Tapos, ang tinitingnan kong mga places ngayon na pupunta namin is ano ba yung best view o yung mga nasa bucket list ko. For example, nasa bucket list ko pumunta sa Wakanai, the northernmost point of Japan. Yun. Sinasama ko siya. Then, ano ba yung along the way na maaari kong makita na pwedeng mabusog yung mata ko? Kasi doon pa lang solve na kami. Hindi kami mahilig sa mga amusement park. Oo. Yun pa, dapat alam nyo din yung sarili nyo. Ano bang hilig nyo? Do you like amusement parks? Do you like free parks lang? Do you like walking lang and relaxing and cafes, mga ganyan? Do you like food, kain lang? Hindi masyadong ma-activities. Gusto nyo naman. Meron namang iba. Talagang gusto yung pack na activities na lahat. Ano ba yung mga activities dito na medyo... Mga extreme activities. Extreme. Like maraming day tours or yung mga skiing. May yun. Skiing nga pala. Diba? ATV. Wala pa akong nakita masyadong ATV dito. Ski. Nag-ski kami dati. Yan. May follow-up question ako. Kasi nabanggit mo na yung Wakanai. Tsaka yun din yung core nung nagtanong. Kasi yung Wakanai nga, narinig niya daw sa atin for the first time. Paano mo siya nahanap or bakit mo siya sinama sa itinerary natin? Nanood din ako ng mga vlogs katulad nito. Ayan. Actually, nakita ko yung Wakanai kay Abroad in Japan dati. Parang, nung nakita ko siya, parang that is 3 years ago, na-amaze ako na merong ganong point ng Japan. So, talaga nasa bucket list, nasa pangarap ko yun, makakapunta din ako dyan. Tapos, nung na-research ko, ang hirap puntahan. Diba? Kaya, kumbaga bucket list ko siya. So, it all comes back to
ito, nanonood din kami, Mm. nagre-research din kami. Tapos yun, katulad nun, napanood mo lang sa isang vlog ni Mm. Abroad in Japan. Tapos, hindi mo na siya makalimutan. So, yun, simula dun, nasa, ano mo na yun at the back of your mind, nakailang Japan na tayo Ah. before mo siya Mm. ma-check sa bucket list, di ba? Mm. Pero hindi siya nawala sa isip mo. Yes. Tapos, parang, na-timingan na, okay, magsa-summer kami sa Hokkaido, di, doon natin ilagay na yon. Mm. Parang ganon. Okay, okay. So, yun. Nakikita lang din namin yung iba sa social media, honestly. At tapos, i-research namin on our own. Pero mas siya. Mas siya yung ma-research. Yan. So, ganon. Tapos, nabanggit ko kasi yung JR Regional Passes. Minsan, tinitanong ko yung mga train station na dadaanan ng passes na yon. So, pag tingnan ko dyan, tapos makikita mo naman sa Google Map kung ano yung mga maaring attraction or maaring park. Check ko yun isa-isa kung pwede siya. Just like what I did sa Nagaoka. Kasi yung Niigata Pass from Tokyo to Niigata, hindi ko alam kung saan kami pupunta doon dahil sikat lang ang Niigata area pag winter, yung ski-ski. Then after that, ano kayang gagawin natin? So kaya nag-check ako ng mga station. For example, Nagaoka. Okay. Ito Nagaoka Station, then re-research ko yan. Anong maganda dito sa Nagaoka Station? Yun. Okay. Nagaoka Ramen. Okay, sige, try natin. So, i-summarize ko yung sinabi mo. So, dahil may regional pass nga kami na nabanggit niya kanina, ang ginagawa niya is, ano ba yung mga covered nung regional passes na yon? Ngayon, sa spot na to, ito covered to. Wow, covered ng pass ko. Tsaka niya i-research dun sa spot na yun. Ano ba yung may interesting bang makikita doon? Tsaka niya isasama sa aming itinerary. Ganon. Diba? Remember yung Daruma? Doon ko rin nakita yun, Takasaki na. Kaya yung home of Daruma. Isipin mo, di naman namin alam to lahat Oo. Diba? Ito pa yung home of Daruma. Ganon. So, minsan, nauuna yung basis mo. Nagbe-base ka una sa ano yung covered na places. Tsaka ka pupunta sa spot na yun kung may interesting nga. Yeah. Like Hokkaido Rail Pass. Diba? Wakanai. Okay. Tapos Bibai. Nakita natin yung Arte Piazza. So, that way, alam nyo, sulit nga yung pass. Sulit kasi talaga. Parang hindi ka nagsarado ng isip na, okay, may pass ako. Ito lang pupuntahan ko. Hindi. Ang ginawa niya, titingnan niya ano yung isa-isang kayang puntahan ng pass na yun na unlimited nga na rides. Tsaka pupuntahan kung ano may gusto doon. Kung wala, di wala. Huwag puntahan. Pero bago yan yung pass na yun, titingnan ko rin kung worth it. Kasi baka sa itinerary natin, for example, wala namang pwedeng or magandang puntahan doon. Hindi ko siya bibilin. We will settle ngayon sa mga daters ng Klook kung mahirap siya puntahan. Like yung napunta natin. Mount Fuji Tour. Mount Fuji Tour. Tapos yung isa yung Moto no Sumi Shrine. Ayun, Inari Shrine na wala po yan sa passes. So, bakit ako bibili ng pass for that? Mahirap puntahan kung gagamit ka ng train. Yung mga ganon. Combination siya. Hindi lang siya nung, for example, bibili akong passes, titingin ako. Hindi. Usually, may pre-planning ako na titingnan ko muna ano ba yung mga magandang puntahan dito. Then, titingnan ko rin pass. Babangga ko yan sa schedule, whatsoever. Ganon. Pwede ka na mag-travel agency Oo nga Kaya nga gagawa tayo ngayon. Jamimoy and Soral Travel Agency. Mapapamura kayo sa mahal. Wow! Mahal pala sisingilin. Lugi agad. Yan. Anyway, then ang malaking tanong naman dyan, hotel, ang dami ko nakikita. Hotel? Paano po yung hotel? Ano po recommended yung hotel? Yeah, blah, blah, blah. Ito, to be honest guys, sobrang honest ko sa inyo ngayon. Wala akong recommendation na hotel talaga. Yung tipong, ito the best na hotel. Hindi. Kung ano yung mura, yun lang binubuk ko. Na angkop sa itinerary ko. Nakaplat na ako lahat So, ano ba yung pinaka-sentro na hindi ako mahihirapan? Diba? First, and then, syempre, magre-research pa rin ng review nun. Hindi pa yun basta ibubook niya na porket, ito yung mura. Ito yung mura, tas ito yung maganda yung location na masasaktuhan ng mga itinerary namin. Ibubook niya na. Hindi, magbabasa pa siya ng research. Magre-research ng review. Magre-review ako ng research. Magbabasa siya ng reviews ng hotel. Pero ako, meron akong 4 na shinare nun na parang so far best na hotel kasi nabalikan na natin yung iba doon. That's APA Hotel, Comfort Hotel, Hop In, tsaka ano yung isa, JR East. Kasi
iba-ibang reasons bakit gusto namin yung apat na yun. But it doesn't mean na yun na yung favorite na palaging dun kami magbo-book. Kasi nga, palaging ang priority niya is kung saan yung makakamura tayo na hotel na maganda naman at convenient at comfy. And yung location is swak dun sa magiging itinerary. So, wala kaming loyalty sa hotel. Just like this, Coco Hotel to. Oh, Before first time namin dito. Ang nakabook ko talaga is Smile Hotel Premium, which is nakailang Smile Hotel na rin kami. Okay yon. Pero bakit I choose Coco Hotel instead? Mas mura eh. Okay? So, ayun. Wala nga loyalty. Oo. Loyal Tapos, kami makatipid. check nyo rin yung mga app na pagbubukan nyo kung merong free cancellation or pay later. Katulad nun, kinancel ko lang yung Smile Hotel Premium. Nakakita ko ng mas murang deals dito. At sa Agoda niya, na-book yon at kinancel. At ito ring Coco Hotel is sa Agoda din na-book. Tapos discounted using our codes. Yan. Gamitin niya yan. Pwede rin naman sa Klook. Basta kung saan maganda yung deal, dun kayo. Walang problema kahit saan mag-book. Basta't yung okay ang deal, may pay later, may cancellation, comfy, maganda reviews, lahat. Walang kaso kahit saan. Ganun kami. Di lang kami minsan sa Agoda, minsan sa Klook nagbo-book din tayo. Basta kung ano yung mura. Kahit saan, basta kung saan tayo makakaganda ng deal. Yun. As budget travelers, diba? Ganon. Yun. So, pero yung nabanggit niya kaninang apat na chains ng hotel, marami talaga yon sa iba't ibang part ng Japan. So, pero iba-iba rin ang reviews nun, guys. Hindi porket pangit yung reviews ng APA Hotel dito for example lang, sa Osaka, is pangit na siya all throughout sa Japan. Sobrang dami kasi nun, guys. Hindi mo siya hindi mo dapat i-generalize na porket may isang pangit na review, dito nga sa destination na to or dito sa spot na to, pangit na sa lahat. At isa pa saan? Sige, wala lang. Yan. At isa pa pala, ang priority namin hotel over hostels or Airbnb. Yung pa pala. So, dito sa trip na to, nakarami kaming hostel kasi medyo Nakadalawa. Medyo mahal kasi yung accommodation right now because medyo mahal ang summer sa Hokkaido. Tapos yung Wakane pa, medyo overpriced talaga doon. Dahil bihira lang pupunta doon eh. So talaga i-overpriced nila yung mga hotel. So isipin mo, hotel 10,000 per night, tsaka lang. Kaya nag-hostel na lang kami, no? Ganon. So yun, flexible din kami, guys. Pwede kami mag-hostel basta short stay lang. Hindi namin kayang mag-long stay sa hostel kasi shared bathroom yung iba doon. Tapos, hindi siya yung hotel na everyday lilinisin. Kaya mas preferred namin ang hotel. Okay. Pero yun, pwede nga kaming mag-hostel if needed. If mas makakatipid, ganyan. Pero least priority talaga. Okay. So, last siguro is yung food. So, sa food naman, up and down. Ano ba tawag doon? Balance kami. So, usually kumakain kami ng mahal. Usually, kumakain kami ng budget. So, kaya mapapansin nyo sa amin para kaming mid-budget travelers talaga. So, kasi ang rule ko dyan is gusto ko matikman kung ano yung specialty ng isang lugar. Like, Asahikawa Ramen, natikman namin kahit na, actually, hindi nga siya ganun kamahal eh. Mas mahal pa ngayon sa Furano eh. Diba? So, ibig ko sabihin, try nyo rin yung mga masasarap na pagkain doon. Tapos, on some part of the days, kunyari, lunch, pwedeng, or pagpalit-palit. Minsan, lunch namin is yung mga usual food lang dito, na food chains, na common food na. And then yung dinner, yun yung medyo special namin. Hinahalo namin siya. Nung unang punta namin dito, actually, mas magastos pa kami sa food nun. Kasi, understandable, first time eh. So, hindi pa natin gamay, plus, gusto pa natin matikman lahat. Ganyan. Mas magastos. Tapos, habang tumatagal ng travel dito sa Japan, mas nagmumura yung food namin. Pati yata, hotel? Yes. Or hindi, mas mahal na hotel ngayon talaga. Oo, kasi dati, nung pagkabukas ng after pandemic, ang mumura ng hotel sa Japan. Ngayon, ang mamahal na. Nag-inflation talaga, guys. Pero yun, sa food, balik tayo sa food. Mas mura yung budget namin sa food ngayon kesa nung mga unang punta namin. Kasi nga siguro, wala na rin halos cravings. Parang sa 10 beses, parang
naging medyo common na yung lasa ng Japanese food. Yun, gumagastos na lang kami pag may specialty food na, kunyari, napunta kami dito sa spot na to, ang specialty niya is itong ramen na to. Titikman namin yun. Ganon. O kaya may nakita siyang fruits, like yung melon. Yung melon sa Furano. Must try kasi sobrang tamis. Ngayon lang kami nakatikim ng ganong katamis na melon. 980 yen? Parang mga 400 pesos, 2 slice lang. Di ba? Mahal yun. Mahal yun para sa melon. Parang mga ilang buong melon na yun sa atin. Baka dalawa or I don't know. Pero slice lang yung pinag-uusapan natin. Pero willing kaming gastusan kasi nga minsan lang nandun, tsaka specialty yun doon at ang sarap. At ayun, hindi namin pinagsisiyan yung 400 pesos na yun kasi one of the best melons. Or if not the best. Best yun. Best melon we've ever tried in our entire life. Yun. So yun, when I say budget is a food, pwede naman kayo mag-McDo, pwede naman kayo mag-Matsuya, mag-Yoshinoya. Guys, wag niyong maliitin yung mga dito, mga fast food. Palagi silang merong mga bagong menu. Tapos, quality. Oh my God. Quality yung mga dito, fast food. Promise, hindi yung porket nag-fast food. Ano ba yan? Nag-Japan, tapos nag-fast food. Guys, iba yung fast food dito. Maganda quality. Seryoso guys, we've been to Taiwan, syempre nasa Pilipinas din, ibang bansa. So, para sa akin dito yung best na fast food, na yung lasa para sa akin. Pati yung paano isinerve sa inyo yung pagkain. At yung you will get your money's worth. For example, kasi yung Matsuya sa Taiwan, di ko bet hindi siya ganun ka-quality. Yung Matsuya dito, okay. Tapos, ito yung maganda If ever na pumunta ka ng Japan, for example lang, 2022, bumalik ka ng 2023, iba na po menu nila. May dinadagdag. May dinadagdag talaga. And every season pa, nag-iiba. Kasi minsan pag cherry blossom season, lalagyan nila ng mga sakura infused inumin, something, ganyan. Iba-iba. At every region, iba-iba din. For example, dito, ngayon lang nakakita dito, Yoshinoya dito, may Genghis Khan. Genghis Khan is a lamb. Siping mo, saan ka makakita ng fast food na lamb meat. Magsaserve sa'yo ng lamb meat, di ba? Only on Sapporo. Tapos, di pa ganun kamahal. Kaya wag niyong maliitin ang mga fast food dito, mga fast food chains. May shinare akong isang mahabang list nun. Nakapin yun sa Facebook ko. Search niyo sa Jamimoy Vlogs na Facebook. Pati yata sa IG. Nandun, ang haba ng list ko ng mga favorite naming balik-balikan na fast food chains dito kapag you're on a budget. Yun nga, tas ikot nyo siya Wag naman panay yun. Wag naman panay convenience store food. Wag naman panay grocery food. Wag naman panay McDo. Try nyo rin yung mga specialty food nila. Yes. Dun sa kung nasan kayo. Di ba? Tayo? Explore pa rin. Para marami tayong matry, but still, hindi masakit sa bulsa. True. Okay? Yun ang point. Tapos, before we end the video, ibigyan kayo ng tips sa culture nila. Para pagpunta nyo doon, ay hindi kayo katod ng mga nagba-viral ngayon sa TikTok o IG na mga nakakainis. So, syempre ito, number 1 lang. Ang pinaka-general rule lang talaga dito. Do what the locals do. Okay? Kung nakita nyo yung locals nag-iingay, di mag-ingay kayo. Pero I doubt na makikita nyo yun. Okay? Kung nakita nyo yung locals na nagre-return ng tray nila na kinainan sa return tray, gawin nyo rin, di ba? So, be observant. Observe nyo anong ginagawa ng karamihan. Yung maganda hindi yung pangit yung gagayahin nyo. Yung karamihan Kasi syempre may mga pa rin dyan. Outliers. For example, pag nakita nyo yung subway tahimik, walang nanonood sa phone na naka-loudspeaker, huwag nyo gagawin yun, guys. Please lang, di ba? Ganun. Main rule is be considerate sa mga nasa paligid mo, be respectful, and follow what the locals do. At isa pa, yung ibang mga tourist destination talaga, yung mga touristy, yung iba dyan sagrado. Okay? Like Fushimi Inari. Please, shrine yun shrine. Please, pag may nakita ko yung foreigner na nagpo-pull ups, huwag nyo gayahin. Kasi di gagawin ng Japanese yun. Yun lang. Lagi yung titignan ko ano yung ginagawa ng mga Japanese. Sundin nyo lang. Tapos, be respectful. Isipin nyo na lang, bahay nila to. Bisita tayo. So, anong gagawin natin pag nasa bahay ng iba? Di ba? We are respectful. Okay? Ganun lang yon.
Sa bahay ba ng iba, maghuhubad ka ng damit? Oo nga, sa bahay ba ng iba, di ba, magwawalang iya ka doon. Higa ka na lang basta sa kama ng may kama? Oo, Basta respeto. parang ganun. Gets nyo na yun, guys. Alam ko naman, mga nanonood nito, ang mga Taranyans ay may mga common sense. At feeling ko ang mga Taranyans, ang mga makukuha nating audience dito ay mga responsible travelers. Oo, responsible budget travelers. Mid to budget travelers. Hindi lang responsible travelers. Responsible human beings. Wow! Sana ganon. At saka mga hardworking people na mga nagta-travel at gumagawa ng para sa sarili galing sa hard-earned money. Oo, at hindi sa kaban ng bayan. Okay, hugot na naman po tayo. Okay. So, yun lang guys. Sana nakatulong yung mga nasabi namin. Actually, baka marami pa to, pero sobrang hahaba. Kaya, I hope yung mga importante nabigay naman natin. So yun guys, comment lang kayo kasi talagang ginagawa namin ng content either sa podcast episode or sa vlog. Upcoming vlogs next week. At this Friday. This Friday. Basta every Fridays may vlogs, tas every Mondays naman itong Tara podcast episodes. So comment lang kayo kahit saan na socials namin. Baka ma-feature at magawa namin ng content or magawa namin ng episode katulad nito. Kaya thank you so much. See you again. Gagala pa kami. Nandito pa kami sa Sapporo. See you again. Thank you. Bye-bye.